Hello po mga kalingap, mga kapinatics natin dyan. Ako nga po pala ulit si Kuya P. And for today's video is magre-react tayo sa operation ni Kalingap Dan. Ano nga bang nangyari kay Kalingap Dan? Ano nga ba yung meron siya? So, ako po pala si Kuya P, isa po akong nurse na nakabase ngayon dito sa Germany, sa bansang Alemanya. And tingnan natin kung ano talaga nangyari kay Kalingap Dan, and ano nga ba itong inoperahan sa kanya and all on a professional perspective po mga kalingap. So, ano pa ang hinihintay natin mga kalingap? Let's go watch this video. Halika. Ngayon ay kakaiba po ang ating vlog ngayon dahil tayo po ay na-admit ngayon dito sa hospital dahil nga po dito sa ating bukol sa tiyan na napacheck up ko na nakaraang araw, tapos ngayon hindi ko na-expect na admit pala tayo. Grabe, hindi ko naisip yun kasi nung nakaraan tinanong ko yung nurse, di naman niya nasabi na magiging ganito pala katagal ang proseso. Akala ko kasi pagdating dun sa na-recommend niyang doktor, check up lang, and then katapos ng ultrasound, doon din gagawin yung extraction, hindi naman nasabing surgery. So kaya ngayon, in-admit na po tayo. Kaya kakaba. Ngayon lang ako kinabahan dito mga kalingap. Usually mga kalingap, ginagawa itong ganitong klaseng procedure. Siguro, gusto na din i-maximize nung surgeon nga yung health insurance din ni Papa Dan yung PhilHealth kung tawagin. And syempre, mas paano ko sasabihin ng mas walang nasasagasaan na tao. Siyempre, para maipasok na din dun sa health insurance ni Kalingap Dan, and siyempre, para mas malaki din makuha ng doktor, ganun. At saka, kasi kung gagawin lang niya yun ng sabi kasi niya, minor surgery lang. Kung gagawin din niya yun dun sa clinic lang niya is, siguro magkukos lang ng mga 5,000 siguro or 3,000 pesos, mga ganun, professional fee nung doktor. Pero nirecommend na lang din ng doktor kasi para mas safe, mas gawin sa ospital yung surgery, kahit minor surgery lamang ito. And yun na nga, para mas maraming resources na rin, and para mas sterile kung tawagin. Sterile yung mga equipments and all, may mga nurse na laging nandyan, nakatutok, nakaantabay hanggang sa paggaling talaga ni Kalingap Dan. Pero siguro sa tingin ko lang din, para mas malaki lang din yung PF na makuha ng doktor dun sa PhilHealth. Yun lang din masabi ko, pero ewan. Pero tingnan na lang din natin na dun sa other side nga na mas mababantayan si Kalingap Dan pag check-in hotel lang kapag naka-admit siya sa ospital, mga kalingap. Kasi nakaraan, hindi ko naman naisip na nagiging ganito pa yung mga admit pa, mag-surgery, operasyon talaga. So wala, hindi ko naisip yun. Kaya ngayon, nakakaramdam na ako ng kaba. Kanina papunta pa lang po ako dito, ay naiisip ko na first time ko po kasi ma-admit sa hospital talaga. So, Uy! First time lang din pala ni Kalingap Dan ma-admit sa ospital. Ako, first time ko lang rin maoperahan dito sa Germany, and mag-isa lang ako. At saka, first time ko lang din masuruhan nung nakaraan mga 3 years ago po, mga kalingap, yung nagpabunot ako ng wisdom tooth dito, ng libre lamang. Outpatient lang yung ginawa, minor surgery, pero parang major na yun kasi, po ako, ang hirap i-translate po, full narcosis, paano bang, naka-anesthesia talaga ako, yung nakatubo and all, yung tinanggal yung 4 na wisdom tooth ko po, sabay-sabay yun. And apakahirap ng ganung feeling kasi wala kang kakilala, may mga kakilala ako dito, shoutout pala kay Richelle, shoutout sa iyo, siya yung nagsundo sa akin nun, yung buntis pa siya nun and sinundo niya ako nun na medyo groggy pa ako and all. Kasi siya lang yung available sa mga kaibigan ko dito sa Germany at that time. And mahirap sa part na ganyan. Kasi
first time mo lang operahan, tapos wala pa, ito si Dan, ang nagbabantay lang kay Dan, si Jomar eh. Shoutout din pala kay Jomar, grabe napakabait na kaibigan talaga ni Jomar and all. Yun, ang layo niya sa pamilya, dahil, yun nga, hindi naman talaga si Dan taga Cam Norte and all. And mahirap sa side niya na mag-isa lang siya. Kahit sinabi nung doktor na minor surgery lang to, iba pa rin eh. Ooperahan ka pa rin talaga eh. Sasaruhan ka pa rin and all. And bibigay sa yung pampatulog na gamot, makakatulog ka. And alam naman nating lahat kapag na-opera ng isang taon, doon ka napaka-vulnerable eh. Kaya, grabe yung anxiety din talaga na nararamdaman dito ni Dan. Di ko ma-imagine. Sa buong buhay ko po. Ngayon lang talaga tayo mag-overnight dito. Hindi ko alam kung overnight or ilang araw pa kasi syempre after ng operasyon, may recovery pa. Kaya, ayun. Pero wala akong sakit, wala akong ibang nararamdaman, wala akong mali sa atin, sa aking katawan. Sadyang ano lang to mga kalingap. Ito lang po. Hindi siya masyado ito. Ayan. Diyan po siya sa mismong opera. Yan, nabanggit ni Kalingap Dan na lipoma po yung diagnosis ng doktor. Ang lipoma is a slow-growing fatty lump that's most often situated between your skin and underlying muscle layer. Parang between siya, between ang skin and muscle layer, parang fatty lump. Ito na, parang binabasa ko lang din yung no? And ito parang sa tingin ko talaga minor lang talaga itong surgery na to. Hindi naman masyadong kalakihan. Pwede nga itong gawin ng outpatient lamang, yung pwedeng pauwiin siya agad after surgery. Pero hindi naman ako kontra dun sa nung doktor eh, sa sinabi ng doktor. Pero talagang may consider nga siya na minor surgery lang talaga, mga kalingap. Proceed na natin. Opera natin. Ano po to? Since birth po tayo niyan. Nakalimutan ko na po yung kwento niyan. Si Kuya Brooks, alam na alam yan, at si Mama. So ito mga kalingap kung makikita nyo, may bukol siya. Minsan mas... Feeling ko na opera na to si Kalingap Dan dati, hindi lang niya alam yung specific operation na ginawa sa kanya nung bata pa siya. Ito, parang parang sa appendix to eh. Visible pa yan eh, mas kitang-kita. Mga ganyan klaseng operation eh. Tapos, syempre, napapansin natin habang tumatagal, lumalaki din siya. Hindi ko alam kung dahil sa pag-gym. Pero wala naman sinabi yung doktor po na bawal na tayo mag-gym, magbuhat ng mabibigat. Wala naman po. Sadyang nagkakalaman lang yata talaga siya habang tumatagal. Hindi naman po siya alarming na magiging sakit siya pagtagal. Hindi naman po siya cancerous. Ayan, doon nga sa ultrasound, lumabas yung resulta at siya. Minor lang naman ito mga kalingap. Walang dapat ibang isipin. Grabe. Pakiramdam ko talaga may sakit ako pag nasa ospital. Kaya ayaw ko nagpupunta sa ospital. Lalo na ngayon na kanina po, tayo in x-ray hanggang papunta dito sa ating kwarto. Naka-wheelchair, kaya feeling ko may sakit na tao. Alam ko may sakit eh, tapos nakakahiya. Pero wala, ganun talaga kaya natin sumunod sa kanila. Bawal daw po kasi maglakad ng pasyente dito. Yeah, protocol talaga yun sa mga ospital eh. Talagang, even though malakas ka naman, dapat naka-wheelchair, pero parang baliktad eh. Dapat nga pag pasyente ka, kunwari, after operation dapat naglalakad ka eh, para gumalaw agad yung mga bituka mo and all. Dito, hinahayaan nila yung mga pasyente pong naglalakad-lakad. And kahit may swero man yan, naglilibot-libot sila sa ospital, lumalabas ng ospital. Ganun po sila katiwala sa mga pasyente nila. And yung ibang mga pasyente umuwi pa ng bahay nila tapos babalik nila pag-discharge na and all. Ganun po kasi lahat ng tao dito merong health insurance po sa Germany. Pakalanding mo pa lang sa Germany, merong secured ka na kanilang health insurance. Pasok ka na sa kanilang health insurance and all. Kaya wala sila yung kaba nila na anong tawag doon? Yung abscon yung pasyente o umalis ng bahay na hindi nagbabayad sa mga hospital fees and all. Walang ganong takot yung mga nurse po dito, mga doktor. Kaya, grabe. Kaya, sana, mas maging maganda yung health insurance natin sa Pilipinas, So, sa tingin ko dito kay Kalingap Dan,
Kaya naisip na ipa-surgery na itong lipoma niya kasi gusto niyang for aesthetic purposes. Para mawala siguro yung bukol sa tiyan niya, and nabanggit nga din niya dito sa video na para maka-develop na siya ng abs. Wow! For aesthetic purposes. Kaya niya gustong ipatanggal na yung bukol, yung fatty lump sa kanyang tiyan. Kaya, ito pala yung room natin. So, niyo po ba mag-room tour tayo? Check-in lang tayo dito. May libreng unan po. Libreng unan. Kasi ito. Ano, libre pa mga hygiene kit. Tayo mag-staycation dito. Kung ano, kahit sino naman ay daw kaya sa clinic. Hindi ko talaga ina-expect mga kalingap na ma-admit ako. Akala ko talaga ano lang. Minor lang. Simpleng ano lang to, pagtanggal, kasi laman lang naman daw to. Kaya akala ko is, parang, yung simpleng extraction lang, hindi na operasyon. Kaso malaki-laki daw po, sabi ni Doc. Medyo malaki daw, kaya dinadala tayo dito sa hospital, dito kaya sa clinic. So, ayun, tingnan na lang natin. Sana ay, wala nang ibang maging findings pa. Kasi na laboratory na rin tayo eh. Sana, yun lang. Kasi nakakatakot kasi biglang malalaman mo lang may mga sakit ka na pala na hindi mo naman na alam. Kahit walang karamdaman. Kaya, hindi natin sinabihan pa sila Kuya Brooks. And ayaw naman din po ipaalam sa lahat. Ngayon lang, para experience lang at may mga nagtatanong din kasi may mga nakaalam din po dahil nag-live results sa ating yan yung result ng ultrasound. So, ito po resulta, consider lipoma formation. Left. Ang ultrasound po, hindi pa po yan yung siguradong tawag dito, diagnosis nung nakita kay Kalingap Dan. Nakalagay po dito, consider. Ibig sabihin, kino-consider pa nila na lipoma formation yun. Ang mahalaga is yung paka-extract nila, pakatanggal nila nung specimen is mabiopsy. Pag na-biopsy, doon na nila ma-confirm kung ano talaga yung na-extract nila na specimen. Yun po yun. So, sa ultrasound din pala niya, nakita din yung liver, biliary tracts, pancreas, spleen, and both kidneys. Normal naman daw kay Kalingap Dan. Lower hemi-abdomen. Yes. Yan. Normal ultrasound study of the liver. So na yung buong abdomen po natin ay in-ultrasound po yan. At tama naman yung sabi ni Doc na lipoma nga daw to. Sinigurado na lang po para sa ating operasyon. Kasi dalawa po yung iniisip ni Doc, baka yung isa. Kapatid yata nung kilala ko, doktor, yung nag-radiologist ni Dan May barkada po kasi akong doktor dito sa Daet, anesthesiologist siya eh. Dan! Ito yung day of operation na ni Dan. 5 a.m. na, magsi-6 na po. And 7:30 a.m. po ang ating operation. Umaga, siya yung pinakaunang operation. Tapos, naka-diaper lang yun dyan. Naka-boxer nga si Dan eh. Pagsubok na nakatatlong injection natin, hindi mahanap. Aray! Nakatatloan si Dan Ito na. Kulay blue. Ba't kulay blue? May sakit na talaga ako. Usually kasi pag o-operahan, dapat kulay green yun eh. Yung malaking karayom dapat yun eh. Pero ewan ko dito. Pero kasi pag malaki yung karayom, pag emergency na kasi yun pang mabilisang daloy na ng swero and all. Pero blue, siguro pinagbibigyan sa kanila eh. Pero nung dati, nag-operating room po ako sa Pilipinas, dapat malaki talaga yung karayom. Every patient man yan, mapa-minor operation man yan, may malaking OR man yan, dapat malaking karayom yung tutusok eh. Nahirapan siguro sila kay Kalingap Dan. Soroan. Nakatatlo nga eh. Natapos agad. Dahil habang palapit po ang oras ay kinakabahan na po ako. Kaya, yun yung kaba eh. Nakakaba talaga yun. Salamat sa mga dyan, nagpapalakas ng loob natin. Sa mga supporters, sa mga pagmamahal nyo at suporta. Maraming salamat po sa inyo dyan. Pero wag po kayo mag-alala dyan, safe lang po tayo dito. Lang po itong minor surgery lang ulit. Kaya update ko po kayo pagbalik po natin. At salamat sa
pagsama nyo sa aking operation po. Ayun na. Sa diet doctors to eh. Hindi ako familiar sa lugar na to. Sa ospital na to. Kinakawa nila sa dun. Uy, may pagay na to pa si dun ah. Yan. After surgery na. Tumba nito si Dan. Pinatulog siguro siya dito eh. Grabe. Saka maganda ditong na-anesthesia siya din habang ginagawa yung operation. Kasi kung sa clinic lang gagawin yung operation, ano lang siya, local anesthetic lang yung gagawin sa kanya. Is yung mga lidocaine lang, mga ganun. Parang hindi sapat yun. Ito yata, in-spinal yata. Spinal ba? Ay, spinal. So mga kalingap, Yan. ito na po ang ating kalagayan pagkatapos ng ating successful operation. And yun, after 16 hours, ngayon na po ulit tayo nakakain. Grabe. At nagawa natin yung challenge. Ay, swero naman, huwag kayong mag-alala. Ayun, si Kuya Jomar nga natutuwa kasi hindi siya naniniwala na kinaya. Record break yan bro, record breaking yung Grabe. fasting mo. Shoutout kay Jomar. Grabe yung pag-aasikasang pinakita ni Jomar kay Ethan. So ayun po. Housemate kasi sila, housemates. So pumagpasalamat kay Kuya Jomar sa sobrang effort niyang pag-asikaso, pag-uwi sa apartment. Nagdala ulit siya ng damit sa atin. Kaya thank you. Pag gumaling ako kay Jomar, babawiin ko yung pagmamalasakit mo sa akin. Tulungan natin si Kuya Jomar sa kanyang Palakpak kailangan na. ng tulong, nandito ako para Pagkain ng bro. Namayan ka bro. Pagkain lang bro. Ano pagkaya? Bayaran mo lang yung isang buwan kung ano sa upa. Ay sige, lagi ka naman sa Nabwa. Joke lang. Hindi, joke. Pero yun nga, pag kailangan mo bro sabihan mo lang ako. Sige lang bro. Isang katok ka lang, isang one door away lang ako. One door away. One door away. Wonder away. Literal wonder away. At ayun, sobrang thank you syempre kay Michael din na nakabisita ulit sa atin. So yun, check tayo. And si Kuya Brooks kanina nandito na sa Ita Arena. Pinapunta ko na kasi nag-aalala para magkaroon sila ng peace of mind. Parang pinabisita ko na kahit na hindi pa ako masyado okay kanina kasi halos kakatapos lang po ng operasyon ko. Yes, no? Anesthesia. Masakit pa yan. Tapos ngayon, ito po, Under anesthesia. masakit siya. Hindi ko Masakit alam pa yan. sa mga susunod na araw, sabi ng... Pero kung mapapansin po ninyo, dalawa yung nakakabit na swero kay Kalingap Dan. Yung isa po dyan is pain reliever. Pain reliever yan, naka-side drip siya dun sa main na swero. Para meron si Kalingap Dan continuous na pain reliever habang nandyan siya sa hospital. Kaya isa din po yung sa mga advantages ng naka-confine kasi pag naka-confine ka po, may swero ka, merong daluyan, may continuous na daluyan ng gamot para maibigay sa'yo and para sa pain na lang din and all. Doktor ay meron pong... Di niya nabanggit ko sino ang doktor niya eh. minor Siguro surgery, kilala ko yung doktor nito eh. Major. Kasi mas malaki and may iba pa silang nakita nung pagkabukas ng ko. Pagbukas ng tiyan ko, iba pala yung nakita doon sa ultrasound. So may mas Malalim pa. may mas malalim pa. Ay. Hindi ko lang alam yung term. Pero yun na yun, may mas malalim at mas malaki pa yung nakuha. Ano kaya yan? Biopsy. Yan yung mahalaga, Para malaman biopsy. kung saan nagmula. So 6 months daw tayo recovery. So ibig sabihin naman nun ay bawal tayo magbuhat ng kahit anong mabibigat. Siyempre lang yung pag-gym. Pwede naman siguro, Hindi konti-konti. ko alam na tagal, di tayo makapag-gym, mawawala na yung natin. Yung gains, Yung build ng yung muscles natin mawawala. Pero Aesthetic talaga si Kalingap okay lang, Dan. at least basta maging normal ulit. And syempre sa loob ng 6 months din naman tayo walang gagawin. Yes. Siguro 1 week lang nito ng pahinga ko, makakapag na ulit ako, makakapag-vlog.
makapagpunta ulit sa mga beneficiary natin. Mag-grind agad si... Siyempre makapag-enjoy pa rin. Kaya kailangan natin siyempre ng suporta habang nag-recover tayo. And ito nga pala mga Kalingap, huwag niyo pong sana huwag kayong magalit o magtampo kay Joy. Dahil hindi siya sa bahay nila at ayaw ko din makaabahan. Nandyan po ang support. Successful po. Very room na ako. Nararamdaman sa atin. Siyempre, hindi na isang supporter, bilang magulang. So yun po mga Kalingap, no? Sabay-sabay na lang po natin pag-pray yung fast recovery, fast healing ni Kalingap Dan and all. And feeling ko naman malalampasan niya ito, and siguro sabi nga niya in 1 week time is makabalik na siya agad sa kanyang normal routine. And yun na nga, para sana mapabilis nga yung healing niya. And alam naman natin na tuloy-tuloy lang niya yung inumin niya yung mga gamot, antibiotics, pain reliever kung may i-prescribe man yung doktor. And all, sana yun, tingnan po natin kung may follow-up updates pa si Kalingap Dan about sa kanyang surgery. So yun po mga Kalingap, dito ko na po tatapusin ang aking video. Medyo napahaba po ang ating explanation, no? Dahil ito po talaga yung expertise ni Kuya P. Wow! Ito po talaga yung aking specialista. Wow! Specialista talaga yung mga ganitong klaseng medical na related sa Kalingap. Wow! So ako pa pala si Kuya P. Salamat po sa inyong panonood. Please like, comment, and share po may video kung nagustuhan nyo. So ako po yung mapapaalam na. Cheers!